Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Han, narinig mo na ba yung stonewalling in marriage? Ani, pwede ba mamaya na? Sumasagot ako ng mga chat ng clients. Yan ang perfect example ng stonewalling in marriage. In layman's term, magaling mang deadma. Stonewalling your spouse is when you shut them down in a conversation, or when you refuse to talk, or wala lang, gusto mo lang siyang bigyan ng cold treatment. Minsan, honey, no, ang stonewalling is a tactic or defense mechanism ng mag-asawa, hindi ba? Para maiwasan yung mga issue, to hide yung mga anger, yung mga inisan, or sometimes, it is your way of letting your partner know na nakakainis ka, buti nga sa'yo yan. Diba? Nako, ano nga ho ba ang negative effects ng stonewalling in your marriage? Ano ba nangyayari o epekto sa pagsasama ninyo? Sige. Kapag may stonewalling na tinatawag, yung parang wala. You're putting a wall, Yes, diba? You're oo. shutting him or her off. Okay, unang-una bong, it is disastrous for both of you, di ba? The spouse that is being stonewalled, yung dinededma, syempre naman, will feel hurt, Yes, di ba? And oo. confused, na bakit ganito ang asawa ko? Anong problema nito? Ano ba ang mali? Galit ba siya? Tama. Di ba? So parang, anong nangyayari? So syempre, masasaktan ako dahil hindi ko alam kung bakit hindi mo ako pinapansin, di ba? Tapos, ikaw din naman, Han, yung nang dededma o The yung same. nang stonewall, ganun din. Why? Kasi 'di ba, you suffer from denying yourself of emotional intimacy with your spouse. Tinitikis mo yung asawa mo. Yes, oh. Nawawalan kayo ng intimacy, emotional intimacy. Hindi maganda, hindi Oo. ba? Number 2, it can build a giant wall of division in your relationship and causing severe marital distress and even conflict. You will also start to drift apart and lose connection kapag naglalagay kayo ng mga wall sa isa't isa, honey. Yan yung posible na mangyari sa inyong mag-asawa. Dapat bantayan yan, ha? Kasi Bong, di ba, kapag nasanay kayo na, okay, kung ayaw mo kong kausapin, edi hindi rin kita kakausapin, di ba, yun yung start na magdi-drift apart kayo. Pwede po yung pagsimulaan na mawalan na kayo ng connection, mawalan kayo ng communication sa inyong pagsasama. Kikimkimin nyo na lang lahat, dadaanin nyo na lang sa sama ng loob. At pwedeng maging cause ng malaking away later on. Yes. Kaya naman po, if stonewalling is present in your marriage, the best thing to do, Bong, is to face it head-on together, ha, as a couple, di ba? Learn how to communicate and ask God to break down the walls between you. Puntahan niyo yung asawa niyo na, honey, can we talk? Ano ba ang nangyayari? May problema ba? Ano ba? May mali ba akong nagawa, di ba? Can we pray? Can we face this together? Can we Yes. ask God, di ba, to intervene at talagang ipadama sa atin ng Panginoon kung ano ang pinagmula ng ating away. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy buhay! Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay.